grade 10 students. For this pre-recorded video, we're going to discuss about an example of the external and internal tangent segments and yung talagang focus ng discussion na ito is the area of a sector and the lengths of your arcs. Okay? So, ito pong external and internal tangent segments ay na-discuss ko na last week kasama po ng mga segments formed by chords, secants, and tangents. Kaya lang, naubusan tayo ng oras sa webinar, kaya hindi ko po na-discuss yung ating last example. So, i-discuss ko muna yung last example natin, then punta tayo sa pinaka-agenda natin for this pre-recorded video. Okay, so ito po yung nahuli nating example. If you have two circles are externally tangent. Okay, so na-define po natin last week kung ano yung externally tangent and have radii 1 and 4. So ibig sabihin, yung mga radius yung radius ng isa is 1, the radius of the other circle is 4. Find the length of a common external tangent segment. Okay? So, para lang maintindihan natin, ito po yung ating illustration para po sa problem na ito. So, we have two circles that are externally tangent. Okay? So, by definition, externally tangent sila kasi tangent sila sa isang line at the same point of tangency. Pero, yung centers po ng ating mga circles ay nasa opposite sides ng ating tangent line. Okay? And then, obviously, this one, yung smaller circle, ang radius niya is 1. Yung ating bigger circle, ang radius niya po ay 4. And then, you're asked to find the length of a common external tangent. So, nasan yung common external tangent? Ayun po. 'Di ba? So, meron akong common external tangent kasi po, obviously, etong tangent line na to or etong segment na to ay hindi po nag-intersect doon sa segment connecting the centers of your two circles. Okay? That's our definition of common external tangent. Okay? So, tinatanong, ano daw ba ang measurement ng segment na iyan? Okay po? So, ilalagay ko lang additional dito sa illustration na ito ay, ayun po, pinag-connect ko yung dalawang centers ng ating mga circles. Okay? So, simple lang po ang pag-solve nito. So, gamitin natin yung ating alam na theorem from last time na if you have a tangent line, so yung tangent line na po iyon, or tangent segment na yon is always perpendicular to a chord na nagko-connect po dun sa ating center. Okay? So, ito pong radius na to is perpendicular to the tangent segment. So, ganun din po dito sa kabilang circle natin. Okay? So, naka-indicate doon na etong radius na to is 1 unit. Etong radius na to is 4 units. Tapos, ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang measurement nitong segment na ito? The segment connecting the centers of the circles. Kung meron tayong radii na 1 and 4, obviously, etong part na to is equal to 1 unit at etong part na to ay equal sa 4 units kasi radius sila ng ating mga circles. Okay? So, if we add them, eto pong segment connecting the centers of the circles ay equal lang sa 5 units. Okay? Pero ang tinatanong po sa atin ay ang measurement nito. So, paano ko daw makukuha yon? Now, pwede ko lang makuha yon kapag po tingnan nyo yung gagawin ko. Kinonect ko itong point na ito or yung center ng isang circle natin papunta dito sa radius ng ating larger circle. Okay? So, obviously, dahil ito ay perpendicular, makakabuo yan ng right angle and ito rin po, makakabuo ng right angle. Okay? Kasi sabihin natin na straight line din naman po iyon. Okay po? Now, since meron akong right angle dito, tapos kung mapapansin nyo, nakabuo ako ng triangle. At yung triangle na yon ay may right angle. So, that is an example of a right triangle. Okay? Now, kung right triangle yan,
meron akong measurement nito, 'di ba? So, 4 yung kabuuan, binawasan ko ng radius nitong smaller circle natin. So, ibig sabihin, this side is actually 3 units. This side or the hypotenuse of my right triangle is equal to 5 units. I have to get the measurement of the other side. Okay? Or the other leg. Okay? Kasi yung leg na yon is obviously equal to the measurement of my common external tangent segment. Okay? So, ang ginawa po natin dito is nag-form lang po tayo ng right triangle para po ma-solve natin yung isang leg natin, which is the common external tangent segment of these two circles. Okay? So, kung meron kang right triangle, sabi natin, we're going to use the Pythagorean theorem, which is a squared plus b squared is equal to c squared. Take note lang po natin na yung c is the hypotenuse or the longest side of your right triangle. And a and b are the legs of your right triangle. Okay? So, sabihin natin, ito yung A natin. So, B yung hinahanap natin. And obviously, yung C natin is yung hypotenuse. Okay? Substituting the values na meron tayo, the value of A is 3. So, we have 3 squared plus B squared equals, ang C natin is 5. So, we have 5 squared. Simplify ko lang, meron tayong 9 plus b squared equals 25. And to get the value of b squared, transpose lang natin yung 9. So magkakaroon ako ng 25 minus 9 is just equal to 16. And getting the square root of 16 will give me the value of b or the length of my external tangent segment, which is equal to 4 units. Okay? So, syempre, alam natin kapag kumukuha tayo ng square root, yung answer natin is either positive or negative. Pero, again, we're talking about the length. Measurement po ito, so positive yung ating gagamitin. Okay? So, katanungan po para dito, pwede natin sagutin sa webinar or message na lang po ako. Okay, so punta na po tayo doon sa talagang agenda natin. So, this is the last topic about circles. Okay, so medyo makakahinga na kayo ng maluwag yung iba, diba? Kung hindi nyo forte ang circles, dito na po siya matatapos. Okay, and actually, maikli lang naman po itong topic na ito kasi ang atin lang pong agenda is to find the measurements or the lengths of your arcs at saka yung area ng sectors after defining what a sector is. Okay, so first, let's talk about the sector of a circle. So, define natin ang sector. So, it is a region of a circle bounded by the rays of a central angle and the arc of the central angle. Okay? So, as illustration, dapat daw meron tayong central angle. So, ibig sabihin nun, that's an angle na ang vertex ay nasa center ng circle natin. Okay? So, ang isa daw sector ay region. Ibig sabihin, it is part of your circle na bounded. Okay? So, bounded siya nung rays ng ating central angle at ng arc ng ating central angle. Halimbawa, ito yung kino-consider ko na central angle. Okay? So, makakakuha ako dyan ng isang sector. Ang sector natin for that one is ito pong buong ito. This region. Okay? Kasi, etong region na to is bounded by the rays of your central angle. So, ito po yung rays niya ng central angle natin. And then, ito po yung arc natin. Okay? So, etong shaded region natin is one of the sectors of this circle. Okay? So, ibig sabihin nun, lahat ng central angles na makukuha natin, may corresponding sector po tayo na makukuha. Okay? So, kung ito yung consider natin na central angle, again, magkakaroon po ako ng another sector dito. Ito naman po yun. Okay? So, hindi lang po laging ganito kalaki yung sector natin. Pwedeng mas maliit po siya. Kung halimbawa, ito lang yung central angle natin. So, ito lang yung sector na i-consider po natin. Okay? Now, paano daw natin makukuha yung area ng sector natin? Okay? So, kung mapapansin nyo kasi, this is a region. 'Di ba? So, bounded by the rays at saka nung ating arc. So,
para lang siyang ano, 'di ba? Para lang siyang isang geometric figure na kaya mong kuhanan ng measurement, and that measurement is actually the area of that figure. Okay? So paano natin kukuhanin ang area ng isang sector? So in a circle with radius r, if a sector has central angle with measure x degrees, then the area of the sector is given by this formula. So we have A for the area of the sector. It's equal to x over 360 times pi r squared, square units. Okay? So kung ano man yung makuha natin, ang unit of measurement natin is square units since we're talking about area. Okay? So again, ang x natin, that's the measurement of your central angle. And then yung r natin dito is the radius of your circle. So sana given po yun. And then yung pi naman, para po dito, gagamitin na rin natin yung answers natin or yung final answers natin in terms of pi. Okay? Para hindi na po tayo kailangan mag round off pa ng answers. Okay po? So mamaya, bigay tayo ng examples kung paano po gumagana itong formula na ito. So move on tayo doon naman sa length of an arc or the arc length, diba? So, ang kinukuha po kasi natin dati is the measurement of the arc. Okay? So, kapag arc length naman po, ano talaga yung gaano kahaba yung length na yon? Ibig sabihin is, kinukuha natin yung length niya parang in terms of a chord. Okay? So, the length of an arc, so in a circle with radius r, if an arc has measured x degrees, then the length L of the arc is given by, so this is the formula. So L is the length of the arc or the arc length equals x over 360 times 2 pi r units naman po. Okay, so kung ano makuha nating value, ang unit of measurement natin is the term units. Okay po? So, ang x again is the measurement of your central angle. Tapos yung r uli natin is your radius. Okay? Now, kung mapapansin nyo, yung 2 pi r, diba, this has something to do with the circumference of your circle. Diba, yung circumference is the distance around your circle. Diba? So, kapag length ng r, tinitingnan mo kung ano yung distance or yung length ng arc natin. And the arc is a portion of your circle. Tapos, kung maaalala nyo, yung sa ating sector kanina, meron tayong pi r squared. That is actually the area of a circle. Diba? Kasi, your sector is a portion of your whole circle. So, importante yung alam natin yung area ng circle, kinukuha lang natin yung part niya para dun sa sector. Okay? So, meron lang tayong importanteng theorem para dito, which has something to do with the length of the arc and the area of a sector. So, in a circle with radius r, if the sector of a central angle has area A, and the arc of the central angle has length L, then, ito daw po yung relationship sa pagitan ng area, ng sector, at ng arc length. So, we have A is equal to 1/2 R times L. Okay? So, mamaya, makikita rin po natin kung paano nag-work itong formula na ito. So, punta tayo dun sa ating mga examples. So, you're given this circle. Meron akong central angle na AOB. Okay, ito na lang yon, AOB. So, the smaller central angle na AOB. So, the first po na given, and yung tinatanong sa atin, you're given the measurement of angle AOB, which is equal to 140 degrees, and then the ratio of your circle is equal to 3 units. Find the arc length of AB, so yung measurement or length ng arc natin, and the area of sector AOB. Okay, so arc length and area of sector yung tinatanong natin dito. So we're going to use the formula na binigay sa atin. Okay, so hindi ko na lang po nalagay, pero ito po yung tinatanong sa atin na sector. Okay, area ng sector AOB. Okay, tapos, syempre, yung arc length na tinatanong is yung smaller arc natin, which is etong AB. Okay, so sa ibang mga examples naman po, clear po, makikita nyo kung alin talaga yung arc
na kino-consider natin. Kasi 'di ba ito is AB rin, 'di ba? So since kaya ko naman siyang ipaliwanag, ito po yung tinatanong dito sa problem. Okay? Pero kung may ibang given po sa atin, madalas po may mga letters dito to indicate na ito talaga yung hinahanap natin na arc or kino-consider natin na arc. Okay? So let's start muna dun sa ating arc length. So sabi natin ang arc length natin, that's L, is just equal to x over 360. Multiply natin sa circumference natin na 2 pi r. Okay? So using those values, ang x po natin is the measurement of your central angle. So sabi dyan ang AOB is equal to 140 over 360 multiply sa 2 pi, and then ang r natin is 3. Okay? So, simplify lang natin. Unahin ko nang isimplify yung 2 times 3 dito. So, we have 6 pi. And then, kaya ko mag-simplify, diba? Divide ko sila parehas by 6. This will give me 60. Tapos, divide ko sila parehas by 20. So, this will give me 7 and 3. Okay? So, katulad ng sinabi ko kanina, yung gagamitin natin na final answers dito ay in terms of pi na lamang po. So, ang natira na lang, we have 7 pi. And then, sa denominator natin, meron tayong 3. So, we have 7 pi over 3 units. Okay? So, eto po ang measurement ng ating arc. Okay? Or the arc length AB. Okay? Arc length pala, hindi the measurement. Okay? Kasi the measurement is just the degrees. Okay po? Now, proceed tayo doon sa area ng ating sector. So, ang area naman ng sector is given by x over 360 pa rin. Pero this time, gagamitin naman natin yung ating area. So, we have pi r squared. So, substituting the values, ang x pa rin po is the measurement of the central angle, which is 140 over 360, and then pi r squared. So, ang r natin ulit is 3. And then, squared. Simplify ko lang po yung ating pi r squared natin. So, we have 9 pi. And then, if I divide this will give me 40. If I divide by 20, magkakaroon lang po ako ng 7 and 2. Okay, so my final answer for this one, meron lang akong 7 pi over 2 square units. Okay, so again, square units po ang gagamitin natin para po sa area ng sector. Okay, kasi 'di ba lagi pong naka-square kapag area yung pinag-uusapan natin. Okay, so question or clarifications, you can ask me sa webinar or send me a private message. Okay, punta tayo sa next given para dito. So, if the circle has radius 4 and arc AB has length 2.4 pi, find the area of sector AOB. Okay, so kung mapapansin nyo po, dito sa given na ito, ang meron tayo ay radius, the arc length, you're asked to find the area of the sector. So, ibig sabihin, I can use yung formula na naka-indicate sa ating theorem. So, we have A, or the area of the sector, is equal to 1/2 ng radius times the arc length. Okay? So, bakit pwede ko siyang gamitin dito? Kasi, meron naman ako mga given ito. At ito naman yung hinahanap sa atin. Okay po? So, substitute lang natin. So, magkakaroon ako ng 1/2. Ang r natin is 4. Ang arc length po natin is 2.4 pi. Okay? So, nakikita nyo, naka-indicate po dito na in terms of pi yung ating arc length. Okay? So, yung final answer din po natin for the sector in terms of pi na lang din. Okay? So, 1/2 times 2, 1/2 times 4, that's equal to 2 lang. Para mas madali yung pag-simplify natin, 'di ba? Tapos po ay multiply lang natin sa 2.4 pi. So, which will give us 4.8 pi. And then, dahil area ito ng sector, ang ating unit of measurement ay square units. Okay? So, this will be our final answer para po
dito sa given na ito. Okay? Okay, so let's have the last example. In a circle with radius 6, a sector has area 13.2 pi square units. Find the length of the corresponding arc. Okay, so this time, kung titingnan ninyo, ang meron sa atin ay radius. Meron din tayong area ng sector. Hinahanap sa atin yung ating arc length. Okay, so ibig sabihin nun, we can still use the formula A equals 1/2 RL. Okay, so gagamitin mo yung formula na to kapag silang tatlo yung involved. Kapag given ka ng dalawa, 'di ba? Tapos nawawala yung isang dito. Okay, pwedeng arc length yung nawawala, pwede namang area. Okay po? So, gagamitin nyo yung mas mahabang formula kapag given ka ng radius at saka nung ating measurement ng central angle. Okay po? So, substitute natin yung mga values. Ang arc length natin is 13.2 pi. Tapos, ang ating R ay equal lang po sa 6. So, hinahanap natin yung value ng ating L or the arc length. Okay? So, simplifying 1/2 times 6, magiging equal lang siya sa 3. And then, I have 13.2 pi. To get the value of L, divide lang natin both sides by 3. So, ang L natin is just equal to 4.4 pi units. Okay, so 13.2 divided by 3 is 4.4 and huwag kakalimutan yung ating pi. So, lahat po ng questions na maaaring gumulo sa isipan ninyo kung ayaw nyo pong i-message sa akin, ay itanong natin sa webinar. Magbibigay ako ng additional examples. And then, be ready for a quiz about arc lengths and sectors on Wednesday po. So, Wednesday pa po siya, February 23. So, katulad lang nung dati, this quiz is available from 8 a.m. hanggang 5 p.m. po. Again, tungkol lang po sa arc lengths at saka sa area ng sectors ang magiging coverage ng ating quiz number 1. So, lahat ng questions nyo, aside from additional examples na ibibigay ko, ay gawin natin sa ating webinar on Friday. Okay, that's all for today's video. Thank you for watching.